The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The Pharisees went out and took counsel against Jesus to put him to death. When Jesus realized this, he withdrew from that place. Many people followed him, and he cured them all. But he warned them not to make him known. This was to fulfill what had been spoken through Isaiah the prophet. Behold, my servant whom I have chosen, my beloved, in whom I delight. I shall place my spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles. He will not contend or cry out, nor will anyone hear his voice in the streets. A bruised reed he will not break, a smoldering wick he will not quench, until he brings justice to victory, and in his name the Gentiles will hope. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Minsan ho, may isang kakilala, isang bagong kakilala na nagtanong ho sa akin. Yung tanong ho niya, Father, anong month o anong buwan ho kayo pinanganak? At yung sagot ko sa kanya ay October. At sabi pa niya sa akin, you must be intense, Father. Yung mga birth month nila ay October, yung mga taong intense, fiery, passionate sa mga ginagawa nila. Sa sinabi ho nung bagong kakilala, ngumiti lang ho ako. At di ko na ho dinagdagan pa yung usapan. Yun siguro yung gusto niya mangyari, na magkaroon ho kami ng mapag-usapan. Pero hindi ko na ho dinagdagan. Hindi ko na pinatagal pa yung usapan sa bagay na yon. Kasi, di naman ho ako naniniwala sa sinasabi niya. Kasi nga, may pagka-new age yung ideya, at yung pagkakakilala ko sa sarili ko, ay di naman ho ako intense. Di naman ho ako aggressive. Pero napag-isipan ko ho na maganda siguro na tanggapin yung sinabi ng bagong kakilala ko. Tanggapin bilang, hindi bilang description, kundi tanggapin bilang isang challenge. I have to be intense. I have to be fiery. I have to be passionate as a son of God, as a Dominican religious, and as a priest. Ganun naman ho eh. In life, we have to be intense always. For God is intense. Kung may dahilan man kung bakit kailangan maalab tayo sa buhay, masidhi ho yung pananaw natin o mga ginagawa natin sa buhay, dahil ang Diyos din ho ay masidhi, maalab. God is intense. Di ho ba? Nung tinawag ng Diyos si Moses, tinawag ho niya sa pamamagitan ng isang nag-aapoy na halaman. Masyado sigurong excited si Yahweh na tawagin si Moses. Nung tinawag ho yung tatlong mago, tinawag ho sa pamamagitan ng isang maliwanag na bituin, maningning na bituin. At nung tinawag ko si San Pablo, tinawag ko si San Pablo sa pamamagitan ng nakakabulag na liwanag o sinasabi nilang kidlat. God is intense. And His intense spirit is with us, is within us. Kaya parang yun po yung panawagan sa atin. We have to be intense in life. At marami namang halimbawa ho na tumugon sa panawagan na yan. Isa na ho dyan, yung magandang ehemplo ay si Saint Dominic, si Santo Domingo. Intense din ho si Santo Domingo. Kaya isa sa mga titulo ho ni Santo Domingo ay Light of the Church, liwanag ng simbahan. At yung icon niya ay meron ho siyang star between ho sa forehead, sa noo niya, at saka meron ho siyang kasamang aso na merong sulo na nag-aapoy. Saint Dominic
is an intense preacher. And to be a preacher is to be intense. Kaya nga ho, pinapakita ho ng ating ebanghelyo sa araw na ito, yung ating Panginoon na intense din, masidhi ho sa mga ginagawa niya. Ang ating Panginoon nakikipagtalo sa mga Pariseyo at Eskriba. Inahamon ho niya yung kanilang kulang o maling paniniwala at gawa. Lalong-lalo na ho kapag usapin ay yung Sabbath, na napakahalaga ho para sa mga Hudyo. Ayun ang dahilan kung bakit gusto nilang patayin yung ating Panginoon. Dahil hinahamon niya yung kanilang kulang o maling paniniwala tungkol sa Sabat. Intense yung ating Panginoon. At hindi lang ho dahil nakikipaghamon sa mga Eskriba at Pariseyo. Intense din ho dahil marami ho siyang pinagaling at pinangaralan na parang wala nang pahinga. Di ba? Napaka-intense. Parang walang pahinga. Sabi nga ng isang pare, kung yung ating Panginoon daw ho, kung hindi man namatay sa krus, yung ating Panginoon, tiyak, yung ikamatay ng ating Panginoon ay dahil walang pahinga o dahil sa pagod. Our Lord Jesus Christ is intense and God is intense. At ang lahat ng intensity na yan, yung tamang apoy ang nagpapabago ng mundo. O yung nakapagpabago ng kwento ng tao o nakapangyayari ng mga magagandang bagay. Kaya magandang tingnan din ho yung ating sarili. Kamusta naman po yung apoy na nasa sa atin? Yung maalam na espiritu na binigay ng Diyos sa atin. Nagdiningas pa ho ba? Kahit sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng hamon, o sa gitna ho ng problema, o baka nakikita ho natin yung ating sarili na parang bugbog na tambo na sinasabi ho ni Propeta Isaías sa ating Ebanghelyo. Bugbog na tambo, bruised reed, o di kay umuusok na mitsa, smoldering wick, umuusok na lang at wala ng apoy. Yung panawagan nyo sa atin, maging intense sa buhay. Bilang magulang, wag ho tayong maging mapagod sa mga mabubuting gawa, lalong-lalo na sa ating pamilya. Wag ho tayong mapaghinaan ng loob sa mga magandang ginagawa ho natin. Kahit ng iba ay hindi pa sang-ayon sa atin. Tayo ba intense na mga anak ng Diyos? Kahit minsan, parang bugbog rin tayo at parang napapagod din. Yung panawagan mo sa atin, huwag ko tayong mawalan ng gana. Sana ganado pa rin tayo sa lahat ng ginagawa natin. Kahit sa pagdarasal ho natin. At huwag mawala ho yung pag-asa na nasa atin. At kapag napapansin ho tayo natin na kukurap-kurap ho yung gana sa buhay, lumapit ho tayo sa maalam na presensya ng Diyos at magningas ulit, magkaroon ng gana. No? Siguro ho, maraming pilgrims dito, yun po maraming dinadasal, pero ipagdasal din ho sana natin na mawala ho yung gana. Yung gana sa buhay. Magwawala yung pag-asa ho. Maliban sa mga pinagdadasal natin, pagdasalo natin na magwawala yung gana. Kung hahawak ko tayo sa likuran ng ating mahal na ina, pagdasal din ho natin na bigyan tayo ng lakas ng Diyos. Bigyan tayo ng lakas ng ating mahal na ina. At sana magningas ho tayo ulit. Magkaroon ng gana. There are many reasons to be intense in life. And perhaps our intensity may change for the better the world we live in. Kaya matanong ko rin ho sa inyo,
Anong month ho kayo pinanganak? Anong buwan ho kayo pinanganak? Di bali na ho kung anong buwan. Not necessarily October. Kahit January man yan. February man lang. Na parang kulang-kulang ho tayo. Di bali na. Ang mahalaga ay nandun ho yung ating intensity sa buhay. Ganado palagi sa buhay. We must be intense. We have to be intense. As our Lord Jesus Christ is intense, as God is intense.